Ginulat ng India ang China at Pakistan sa gitna ng karagatan. India's might in the Arabian Sea has just got a major boost. The Navy's flagship aircraft carrier INS Vikrant has been deployed. A pre-scheduled move. It comes at a time of escalating tensions with Pakistan. Tahimik pero siguradong kilos. Ganyan ang ipinakita ng India nang ipadala nila ang sarili nilang aircraft carrier sa Arabian Sea. Walang putok, walang sigawan, pero ramdam ng lahat ang presensya ng kanilang Navy. Sa likod ng tahimik na kilos na ito ay isang matalinong plano na tinawag na Operation Sindoor. Pero paano nga ba nagawa ng India na umatake ng mabilis, maayos at walang gulo? At anong ibig sabihin nito para sa mga kalaban nila? Alamin natin ang buong kwento at kung paanong binago ng Cold Start Doctrine ang takbo ng digmaan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Tahimik pero sigurado. Ganyan ang pagkilos ng India nang ipadala nila ang sarili nilang aircraft carrier na gawa sa kanilang bansa mismo, ang INS Vikrant, papunta sa Arabian Sea. Ayon sa mga tao mula sa depensa, patuloy nilang pinapalakas ang presensya ng kanilang Navy sa buong karagatan sa paligid. At may malinaw silang mensahe na handa silang magbantay at lumaban kahit gaano pa ito kalayo o kahirap. Sa panahon ng tensyon o banta ng gulo ay hindi sila uurong. At napatunayan ito nang dumating ang madaling araw ng May 7, 2025. Wala pang ilang oras mula nang magsimula ang airstrike ng India ay may napansin ng lahat sa lungsod ng Karachi. Sa kabila ng inaasahang gulo, ang nangyari ay kabaligtaran dahil walang gumalaw, walang lumabas na barko mula sa daungan, walang eroplanong pandigma na lumipad, wala ring mga Pakistani soldiers na sumugod. Tahimik ang paligid. At habang ang buong mundo ay tutok sa mabilis na paglipad ng mga BrahMos missiles, ang totoo, ang Navy ng India ay nandoon na pala. Tahimik pero buo ang loob dahil malapit lang sila sa mismong baybayin ng Karachi. Gayun din naman ay parang anino ang kilos ng mga barko ng India. Sa loob ng pantalan ng Pakistan ay natigil ang galaw ng lahat ng sasakyang pandagat. Napalibutan sila ng mga signal sa sonar at mga bagay sa radar na hindi nila makilala. Ramdam nila na kapag gumalaw sila ay posibleng iyon na ang kanilang katapusan. Hindi rin ito babala. Samantala, hindi makalabas ang mga barko ng Pakistan. Hindi rin makapasok ang mga barkong may kargamento. At ang buong daungan ng Karachi na isa sa pinakamahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa ay parang sinarhan ng isang higanting pader na hindi mo nakikita. Pero ang presensya ng Navy ng India ay ramdam ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay wala silang pinakawalang kahit isang missiles. Samantala, habang tumataas ang tensyon ay naging malinaw ang pagkakaiba. Ang mga sundalo ng India ay hindi basta-basta nagpapaputok kung hindi kailangan. Sabi ni Vice Admiral A. Pramod, nagsagawa sila ng mga pagsasanay ilang araw matapos ang terrorist attack para lang masiguro na handa ang kanilang mga sundalo, armas at mga kagamitan kung sakaling magkaroon ng totoong labanan. Wala namang babala, walang matagal na usapan, walang araw-araw na tensyon. At paglipad ng unang missile sa ilalim ng Operation Sindoor ay tapos na agad ang laro. Naka-standby na rin ang buong puwersa ng Navy na may mga aircraft carrier, surface ship, mga submarine at mga sasakyang panghimpapawid. Lahat sila ay alerto at handa kung kailangan. Mula sa taas, ang Arabian Sea ay parang naging isang dambuhalang chessboard at ang bawat galaw ay planado. Ang mga unang gumalaw at gumawa ng tamang hakbang ay ang India. Hindi rin ito tungkol sa pakitang gilas. Dahil isa itong totoong halimbawa ng disiplina, matalinong pagplano at bilis ng kilos. Pero ang kwentong ito ay hindi talaga nagsimula sa araw ng May 7 at para lubos itong maintindihan ay kailangang balikan kung kailan nagsimula ang lahat. Noong 2001 ay isang matinding pag-atake ang nangyari sa Indian Parliament. Siyam naman ang namatay at gawa ito ng mga terorista. Sa panahong iyon ay matagal bago nakagalaw ang militar ng India. Umabot ng halos 2 linggo bago sila makaresponde. Pero sa ganung katagal na paghihintay ay dumami na ang mga dayuhang nakikisali sa usapan. At ang pagkakataon ng India para gumanti ay nawala. At doon nagsimula ang malaking pagbabago. Sa mga sumunod na taon ay gumawa ang India ng bagong plano. At ito ang tinatawag na Cold Start. Layunin nitong makaresponde agad na hindi na kailangang maghintay ng utos o mag-ipon ng lakas sa mahabang panahon. Habang ang army ay nagsimulang bumuo ng mga integrated battle group,
Ang Navy naman ay unti-unting binago ang kanilang paraan ng pagkilos. Gumamit sila ng mas mabilis na barko, mga submarine na hindi madaling makita, operasyon na nakabase sa mga aircraft carrier at mga kagamitan para sa agarang pagbabantay mula sa kalangitan. Gayun din naman sa panahon ni Prime Minister Narendra Modi ay lalo pa itong pinabilis. Hindi lang ito basta tungkol sa pag-upgrade ng barko o armas dahil isa rin itong matinding paghahanda para sa agarang giyera. Kasama rito ang mga BrahMos destroyers, stealth frigates at ang INS Vikrant. Lahat ng ito ay nakakonekta sa GSAT-7 satellite system na isang malawak at buo na cold start strategy para sa karagatan na pwedeng ilunsad kahit anong oras. Kaya nang dumating ang araw ng April 22, 2025 at pinatay ng mga terorista ang mahigit 30 Hindu pilgrims sa Pahalgam, Kashmir ay hindi na nag-aksaya ng panahon ng India. Ayon sa mga nakaligtas, pinakawalan ang mga Muslim habang ang mga Hindu ay walang awang pinagbabaril. At tulad ng mga nakaraang pangyayari, ay muli na namang nakatakas ang mga salarin papunta sa Pakistan. Pero ngayon ay hindi na ito pinalampas. Agad na nag-utos ng operasyon ng India. Gumalaw ang Air Force, kumilos ang Navy, at sinimulan na ang Operation Sindoor. At pagsapit ng madaling araw ng May 7 ay 36 na barkong pandigma ng India ang nakaangkla malapit sa port ng Karachi. Wala nang takas ang mga barko ng Pakistan. Nanahimik ang lahat, hindi rin sila gumalaw at naghintay lang sila sa loob ng kanilang pantalan. Kaugnay pa nito ay 3 araw tumagal ang sitwasyong ito. Walang putok at walang missiles. Pero sa online world ay para na raw may giyera. Kumalat ang mga maling balita. May naglabas pa ng video ng plane crash sa Philadelphia na pinalabas na galing Pakistan. Maging ang ibang media ay nadala sa pekeng balita. Sa kabila ng sunod-sunod na balita at mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng India at Pakistan, ang katotohanan ay hindi talaga umabot sa level ng aktwal na labanan ng pangyayari. Walang nagpalitan ng putok, walang nasira at higit sa lahat ay walang nasawi. Ang tanging nangyari lamang ay ang pag-atras ng Pakistan Navy pabalik sa kanilang sariling pantalan. Ang tensyon ay nananatili pero walang karahasan o direktang aksyon na naganap. Pero ang kalituhan ay hindi natapos doon. Sa halip na humupa ang usapan ay lalo pang nagkagulo ang impormasyon nang pumasok ang ilang media outlet at nagulat ng di umano'y pagsalakay ng Indian Navy sa Karachi Port. Ang ilang kilalang media outlet mula sa India ang nagsabing may aktwal na ataking naganap. Ngunit halos kasabay rin nito ay agad na lumabas ang mga salungat na ulat mula sa Pakistan, kabilang na ang mga kuha at impormasyon sa social media na nagsabing walang anumang pagsabog, walang gumuhong facilities at walang senyales ng aktwal na military strike. Dahil dito ay lalong lumabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at katang-isip. Hindi na malaman kung alin ang tunay at alin ang gawa-gawa lang. Karagdagan pa dito, pagkaraan ng ilang araw, noong May 11 ay nagsalita na si Vice Admiral A. Pramad ng Indian Navy. Sa kanyang pahayag ay sinabi niyang ang kanilang mga barko ay mananatili sa hilagang bahagi ng Arabian Sea. Nasa isang posisyon daw sila na tinatawag na decisive at deterrent. Ibig sabihin ay laging handang lumaban kung kinakailangan. Ayon pa sa kanya, may kakayahan ang kanilang puwersa na umatake sa mga piling target sa lupa man o sa dagat kabilang na ang Karachi at maaari nila itong gawin sa oras na sila mismo ang pipili. Ngunit sa kabila ng matitinding salitang ito ay kapansin-pansing wala siyang binanggit na may aktwal na pagsalakay na nangyari. Wala rin siyang binanggit na misyon na nais sa katuparan o target na tinamaan. Isa lamang itong mensahe ng lakas na isang paalala na handa sila pero hindi pa gumagalaw. At kung titingnan mula sa mas malawak na pananaw ay parang nagiging katawa-tawa na ang buong sitwasyon. Parehong panig ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Parehong may sinusubukang patunayan. Ngunit sa dulo ay iisa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit may mga taong kailangang mag-imbento o palakihin ang kwento ng isang military strike na hindi naman talaga nangyari? Maaaring ito ay para makuha ang simpatiya ng ibang bansa o kaya naman ay para makuha ang pansin ng publiko. Maaaring ito rin ay para lamang tumaas ang viewership at interes ng mga tao. Ngunit anuman ang dahilan, ang malinaw ay walang tunay na benepisyo sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Dahil sa likod ng lahat ng ito, ang dapat talagang pagtuunan ng pansin ay ang kontrolado at mahinahong kilos ng Indian military na isang klase ng pagkilos na base sa matalinong strategy at hindi sa bugso ng damdamin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay matatagpuan ng INS Vikrant ang pinakaimportanteng bahagi ng armada. Hindi rin ito basta-bastang barko. Ito ang pinakaunang aircraft carrier na buong pusong ginawa mismo sa loob ng India.
Isa itong simbolo ng pagsasarili at pagsusumikap ng bansa para umangat sa larangan ng military technology. May kapasidad itong magdala ng hanggang 30 eroplanong pangdigma at iba't ibang helicopters na kayang magsagawa ng iba't ibang misyon. Mula sa pag-atake hanggang sa pagresponde sa mga emergency, pinapagana ito ng 4 na malalakas na gas turbines na kayang tumakbo ng lampas 28 knots at meron itong makabagong armas para sa depensa. Mayroon rin itong AK-630 na kayang bumira ng high-speed 30mm rounds at may 64 na surface-to-air missiles para sa proteksyon laban sa mga atake mula sa himpapawid. May kakayahan din itong maglabas ng chaff at flare na mga espesyal na gamit na nililikha upang iligaw ang mga radar-guided o heat-seeking missiles ng kalaban. Ngunit higit pa sa mga armas, ang tunay na lakas ng INS Vikrant ay nasa kanyang kakayahang magbigay ng utos at impormasyon sa buong fleet sa pamamagitan ng tinatawag na NC3I system na nangangahulugang command, control, communication at intelligence. Ang barkong ito ay konektado sa lahat ng ibang barko, eroplano at maging sa mga satellite ng bansa. Isa na rito ang GSAT-7 satellite na mula pa noong 2013 ay nagbabantay na sa buong Indian Ocean. Kaya ang INS Vikrant ay hindi lang basta barko dahil ito ang mismong utak ng operasyon, nagbibigay ng direksyon at suporta sa bawat bahagi ng puwersa. Subalit hindi rin nag-iisa ang INS Vikrant. Kasama rin sa deployment ang INS Vikramaditya na isa pang aircraft carrier. Bagamat mas matanda, sa pagsasama ng dalawang higanting barko ay naging mas malinaw ang mensahe ng India na kung kinakailangan ay kayang-kaya nilang magpakilos ng buong puwersa sa dagat na handa, organized at mabilis. Sa lahat ng barkong lumahok sa operasyon ay may isa na hindi maingay pero napakahalaga. Ito ang INS Rajput. Marami ang naniniwalang ito na ang pinakahuling pagkakataon nitong sumali sa isang combat mission. Ang Rajput ay hindi gawa sa India. Isa itong lumang barko mula pa noong Cold War. Ipinagawa ito sa isang shipyard sa Ukraine na noon ay bahagi pa ng Soviet Union at ibinenta sa India noong taong 1980. Pagkatapos ng mahigit 45 years ay muling naglayag ang barkong ito sa Arabian Sea. Pero ngayon ay hindi na ito katulad ng dati. Sa halip na simpleng armas, dala na nito ang makabagong BrahMos missiles, isang malayong pag-angat mula sa unang armas na bitbit nito noong una. Pagdating naman sa mga barkong pandigma ng India na palaging nasa unahan tuwing may operasyon, dalawa ang pinakaimportanteng klase ng frigates, ang Shivalik class at ang Talwar class. Ang Shivalik class ay ang kauna-unahang klase ng stealth warships na ginawa mismo sa loob ng India. Inilunsad ito sa pagitan ng taon 2004 at 2007. Dinisenyo ang mga barkong ito para hindi madaling madetect sa radar o infrared sensors. Pero kahit mahirap silang makita, ay malalakas pa rin ang armas na dala nila. Kaya nitong tumama sa mga kalaban sa himpapawid, sa dagat o kahit sa ilalim ng tubig. May dala itong surface-to-air missiles tulad ng Barak 1 at Barak 8, anti-ship missiles tulad ng BrahMos at Club, torpedo para sa ilalim ng dagat at 76mm naval guns. Ang Talwar class naman ay galing sa Russia. Inangkat ito sa dalawang batch mula taong 2000 hanggang 2011. Pero bago ito gamitin, ay binago at inangkop muna ito para sa pangangailangan ng Indian Navy. Inayos ito para maging mas tahimik, binigyan ng mga armas na gawa ng India at sinigurong kaya nitong makipag-ugnayan sa buong sistem ng Navy ng bansa. Kilala ang mga barkong ito sa bilis at tibay. Bukod pa rito, konektado rin sila sa tinatawag na NC3I Battle Network, isang sistem na nag-uugnay sa mga eroplano, barko, submarine at command centers ng India. Ngunit hindi rito nagtatapos ang pagbabago sa mga barko ng India. Paparating na ang susunod na henerasyon ng mga frigates, ang Nilgiri class. Bahagi ito ng mas malawak na programa na tinatawag na Project 17 Alpha. Sa ilalim ng proyektong ito ay mas pinahusay ang lahat ng aspeto ng mga bagong barko mula sa mas tahimik na makina, mas mataas na automation hanggang sa mga armas na gawa mismo sa loob ng bansa. Dala rin nito ang Barak 8 missiles para sa depensa mula sa ere, BrahMos missiles para sa mga target sa lupa o sa dagat at buong konektado rin ito sa NC3I system. Ang bawat parte ng barkong ito ay ginawa para sa modernong labanan sa dagat. Habang ang mga barkong ito ay abalang nakapwesto sa ibabaw ng tubig, tahimik namang gumagalaw sa kailaliman ng dagat ang mga submarine na kabilang sa Calvary class, na kilala rin bilang Scorpion class submarines. Gawa ito sa pakikipagtulungan sa France at inilunsad sa pagitan ng 2017 at 2023.
Ang mga submarine na ito ay dinisenyo para maging halos hindi marinig habang nasa ilalim ng tubig. Kayang-kaya nilang magtago sa mga lugar malapit sa dalampasigan habang nakahalo sa normal na galaw ng mga commercial ships. Armado ito ng Banostra heavyweight torpedoes, Exocet SM-39 anti-ship missiles at kahit naval mines. Pero kahit mahusay ang Kalbari class ay may kakulangan pa rin ito. Hindi nito kayang maglunsad ng BrahMos missiles dahil masyado itong malaki para sa torpedo tubes ng Kalbari. Wala rin itong vertical launch system na kailangan para sa ganitong klaseng missile. Dahil dito, ang trabahong ito ay ibibigay sa mga paparating na nuclear submarines ng India na ginagawa ngayon sa ilalim ng Project 75 Alpha. Inaasahan na sa kalagitnaan ng dekada ng 2030s ay handa na ang mga ito para sa aktwal na operasyon. Samantala, sa kalangitan naman ay walang tigil ang pagbabantay ng Boeing P-8I Neptune aircraft. Ang mga eroplano na ito ay espesyal na ginawa para maghanap ng mga submarine. Gamit nila ang magnetic sensors, mga sonar buoys at advanced radar para matukoy kung may kakaibang kilos sa ilalim ng dagat. Konektado rin sila sa mga satellite at drones bilang bahagi ng NC3I network. Mula sa himpapawid ay binabantayan nila ang bawat sulok ng karagatan. Lalo na ang mga lugar na malapit sa Karachi Naval Base. Hindi rin mawawala ang MiG-29KK na lumilipad mula sa flight deck ng INS Vikrant. Isa itong lumang jet na ginawang mas matibay at mas angkop para sa aircraft carrier. May kakayahang magtiklop ng pakpak, may malakas na engine at kaya nitong magdala ng R-77 at R-73 missiles, guided bombs at anti-ship weapons. Sa unang tingin, isa lang itong fighter jet. Pero sa mata ng mga mahilig sa military aviation, ito ang simbolo ng air power ng India. May matalim itong forma, agresibong disenyo at malakas ang dating na parang sports car ng kalangitan. Pero higit pa sa anyo, ang mas mahalaga ay kung paano na isakatuparan ng buong operasyon nang walang kahit isang sibilyan ang nasaktan. Ito ang pinakadiwa ng cold start doctrine. Hindi ito basta-basta pambobomba. Isa itong mabilis, eksakto at kontroladong operasyon. Ang layunin ay umatake ng mabilis, tamaan ng target at umalis bago pa makaganti ang kalaban. Hindi ito para magpasikat, hindi ito para sirain lahat ng makikita. Ang gusto lang nitong ipakita ay may disiplina, may kakayahan at may sapat na dahilan ng India para kumilos. At higit sa lahat, kaya nitong gawin ito nang hindi lumalabag sa batas at hindi gumaganti sa paraang walang habas. Hindi ito itinago, hindi ito ikinubli. Ipinakita mismo ng India ang Operation Sindoor sa buong mundo. Isang matapang na pahayag na hindi na ito ang bansang laging nag-aantay. Ngayon ay kaya na nitong magdesisyon at kumilos agad. May mga carrier group itong kayang lumusong kahit saan sa loob lang ng ilang araw. May mga drone ito na laging nakaabang sa himpapawid. May mga missiles ito na eksakto kung tumama. At ang lahat ng ito ay konektado sa isang sistema na kayang magpatakbo ng operasyon ng sabay-sabay, mabilis at walang sablay. At higit sa lahat, hindi kailanman humihingi ng paumanhin. Dahil kung ang kalaban ay pumatay ng inosente, wala nang kailangan pang paliwanag at dito na lumitaw ang malinaw na pagkakaiba. Habang ang India ay tumama ng eksakto, tahimik at walang napinsalang sibilyan, ang Pakistan naman ay bumalik sa dati nitong taktika, pagkaila, drone retaliation at mga pahayag na puno ng banta. Noong May 8 ay sinabi mismo ni Defense Minister Khawaja Asif ng Pakistan na ang panganib ng nuclear war ay clear and present. Pero ang totoo, ang tunay na clear and present noong araw na yon ay ang katotohanan. Tinawag na ni Prime Minister Modi ang kanilang bluff. Nailagay na ng India ang kanilang Navy sa labas ng baybayin ng Karachi. Naipasok na ng Air Force ang kanilang mga eroplano sa himpapawid ng kalaban. At ang mga missiles ay tumatama na sa mga kampo ng terorista. At ang mga eroplano ng Pakistan hindi man lang nakaalis ng runway. Subalit nang dumating ang araw ng May 9, 2025 ay isang seryosong hakbang ang ginawa ng Pakistan bilang sagot sa mga nangyari sa kanila. Hindi na ito simpleng banta. Sa halip ito ay isang direktang atake. Nagpalipad sila ng daan-daang drones, mahigit 600 ang bilang. Kasabay ng mga misil na sabay-sabay nilang pinakawalan patungo sa mga airbase ng India sa Punjab at Jammu. Ang layunin nila ay malinaw, gulatin at lampasan ang kakayahan ng depensa ng India sa isang bagsakan. Pero ang hindi nila alam ay matagal nang naghahanda ang India para sa ganitong klaseng sitwasyon. Ang air defense system ng India ay hindi na gaya ng dati. Hindi ito basta isang linya ng depensa lamang. Isa na itong matibay at makabagong sistema na binuo sa loob ng maraming taon.
Sa tuktok ng depensang ito ay ang S-400 Triumph missile system na galing Russia. At sa mismong araw ng atake ay napatunayan ng system na ito ang kakayahan nito nang matagumpay nitong pigilan ang isang Shaheen missile na may kakayahang magdala ng nuclear weapon. Samantala, ang mga lokal na Akash missiles at ang Spider defense systems na galing Israel ay mabilis ding kumilos. Isa-isang tinamaan at pinabagsak ang mga paparating na drones bago pa man makalapit sa alinmang target. Gayun din naman, hindi rin nagpahuli ang Barak 8 missiles na nakalagay sa mga barko ng Indian Navy. Habang abala ang iba sa depensa ng ere, ang mga ito naman ay tumutok sa pagprotekta sa mga baybayin at mga rutang panghimpapawid sa karagatan. Dahil dito, halos lahat ng ipinadalang missiles at drones mula Pakistan ay hindi nakalampas. Sa kabila ng laki ng operasyon, halos wala itong naidulot na pinsala sa lupa, isang patunay na ang depensang itinatag ng India ay hindi lang malawak, kundi epektibo rin at maayos ang pagkakabuo. Sa gitna ng matinding tensyon ay may isang tagpong hindi makakalimutan. Si Dr. Pradeep Ramrao, ang pangunahing utak sa likod ng Akash missile system, ay hindi napigilang maluha sa tuwa. Sinabi niya na ito na raw ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Ayon sa kanya, habang pinapanood niyang gumagana ang sistemang ginawa nila, ay naramdaman niyang lahat ng pagod at hirap ay nagbunga ng higit pa sa inaasahan. Sa panahong ang bawat segundo ay mahalaga, hindi lang gumana ang kanilang teknolohiya, nagtagumpay pa ito. At hindi pa man natatapos ang araw, ay agad namang kumilos ang India. Pagsapit ng May 10, sa loob lamang ng wala pang 24 hours, ay naglunsad na rin sila ng sariling opensiba. Pero sa pagkakataong ito, ang mga tinarget nila ay hindi na mga kampo ng terorista, kundi mga formal na military bases. Gumamit sila ng air-launched at ship-launched BrahMos missiles, kasama na ang iba pang high-precision weapons. Tinamaan nila ang mga airfields, radar stations at mga imbakan ng armas ng Pakistan. Isa itong operasyon na mabilis pero kontrolado. Lahat ng tinamaan ay military target, walang nasaktan na sibilyan. Isa itong malinaw na pahiwatig kung paano pinapahalagahan ng India ang buhay ng bawat tao, kahit nasa gitna ng digmaan. Habang malinaw ang pagkakaayos ng plano ng India, ay hindi nakasabay ang Pakistan. Kulang ang kanilang depensa para harangin ang mga atake. Ilang mahalagang pasilidad ang tinamaan, kabilang na ang Sheikh Zayed Airport. Sumigaw ng reklamo ang Pakistan at ang ilan nilang kaalyado. Pero ayon sa international law, kapag ang isang airport ay ginagamit para sa military operation, ito ay itinuturing na legitimate target. Kaya kahit anong daing ay malinaw ang katotohanan. Hindi kayang ipagtanggol ng pamahalaan ng Pakistan ang sarili nitong mga pasilidad. Sa matagal na panahon ay palaging nasa ilalim ng banta ng nuclear weapons ang India. Lahat ng kilos nila ay limitado dahil sa takot na baka mauwi sa isang malawakang giyera. Ginamit ito ng Pakistan bilang sandata para itago ang mga masasamang gawain mula sa terorismo hanggang sa illegal na kilos sa loob ng rehiyon. Pero dito na pumasok ang tinatawag na cold start doctrine ng India. Hindi ito tungkol sa pag-uumpisa ng isang malaking giyera. Ang layunin nito ay simple pero malinaw. Isang mabilis na atake bilang tugon, tapos mabilis ding umatras bago pa makabawi ang kalaban. Hindi ito gaya ng ginawa ng Estados Unidos noong taong 2001 nang idineklara nila ang War on Terror at nadamay ang kalahati ng mundo sa halos 2 dekadang digmaan. Ang cold start doctrine ng India ay mas maikli, mas simple pero mas epektibo. Isa itong mensahe na hindi na sila magdadalawang isip kapag umatake ang sinuman. Hindi na sila basta maghihintay. Kapag sila ay sinaktan, siguradong may kasunod na sagot. Sa mga sandaling ito ay unti-unti nang nabubuo ang imahe ng bagong India. Ang bansang dati tahimik lang at walang kalaban-laban, ngayon ay marunong ng lumaban. Ang bansang dati umaasa lang sa mga armas na binibili mula sa labas, ngayon ay sila na mismo ang gumagawa ng sarili nilang mga sandata. At ang India ngayon ay hindi na takot sa galit ng ibang bansa. Dahil sa husay ng kanilang precision strikes, ay hindi na nila kailangang magpaliwanag kanino man. Ang kanilang pagkilos ay sapat na para magsalita para sa kanila. Para sa mga nanonood mula sa labas, mula sa Beijing, Tehran hanggang sa Washington, tiyak na nakita nila ang mensahe ng Operasyon Sindoor. Isa itong malinaw na pahayag ng lakas.